Sa nakaraang episode, ang grupo ng mga mortal at immortal ay nagkaroon ng digmaan para mapatunayan ng bawat panig kung sino nga ba ang pinakamalakas, subalit ang bawat grupo ay ginagawa ang kanilang makakaya upang patunayan ang dominance na meron sila. Ang Demon Lord ng mga immortal na may pangalang Vel ay gumawa ng pagmamaliit sa bayani ng mga mortal, minaliit niya ito na parang wala itong panama para sa kanya kaso lang di nagtagal. Habang nag-uumpisa ang 1 versus 1 nila ay nagawang mapaslang ng bayani ang makapangyarihang Demon Lord na sobrang ikinagulat nito. Nabuhay muli ang Demon Lord sa kasalukuyang panahon na kung saan ang mundo ay pinamumunuan na ng mga mortal, at plano niyang bawiin muli ang kahariang kinuha sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknolohiyang gawa ng mga mortal. At sa pagpapatuloy, mga siglo na ang nakalipas noon ay nagkaroon ng pag-uusig kay makina ng mga tao sa kanyang panahon. Nang malaman nilang isa siyang immortal ay agad siyang sinisi sa lahat ng kanilang mga problema, at napagdesisyonan nilang itapon siya sa isang bulkan. Ngunit bago pa man siya bumagsak sa lava ay biglang lumitaw si Vel upang iligtas siya at ito ang una nilang pagkikita. Ang tanging dahilan kung bakit dumating si Vel ay dahil narinig niyang may isa pang immortal tulad niya sa lugar na iyon at nang makita niya si Makina, hindi siya nabigo. Inalok niya si Makina na ialay ang kanyang katawan at kaluluwa sa kanya at mula noon ay naging tapat si Makina kay Vel, nagising siya sa tunog ng alarm at bago pa magising si Vel ay pumunta siya sa kusina upang maghanda ng almusal at habang hinihintay niyang uminit ang sabaw, tinawag niya ang kanyang virtual assistant na si Elate at isang maliit na bersyon ng kanyang sarili ang lumitaw sa kanyang paningin. Ibinigay nito ang detalyadong oras, petsa at kasalukuyang kondisyon ng panahon at tinanong ni Makina si Elate kung kamusta na siya, kaya't nagsagawa si Elate ng buong diagnostic check sa kanyang mga sistema at iniulat na lahat ay nasa maayos na kalagayan. Mabuti ito pero hindi iyon ang tanong ni Makina at natapos na siya sa paghahanda ng almusal at nang matapos siya ay ginigising niya si Vel, hinainan ito ng pagkain at hindi pa nakakita si Vel ng pagkain tulad nito pero sa amoy pa lang. Alam na niyang masarap ito at kinuha niya ang chopsticks at sinubukan ang pagkain at tama nga at doon ay nagustuhan niya ito. Labis itong ikinatuwa ni Makina at pagkatapos kumain ay tinanong siya ni Vel kung alam niya ang kinaroroonan ng iba pang mga immortal. May kilala si Makina na ilang mga immortal na nakatakas sa mga panghuhuli ng immortal pero kamakailan ay may mga nawawala ng mga immortal at nawalan na rin siya ng contact sa dalawa niyang malapit na kasama, sina Honor at Pamlook. Umaasa siyang nagtatago lang ang mga ito pero dahil wala siyang paraan para makipag-ugnayan sa kanila, hindi siya sigurado at tinanong ni Vel kung nangyayari pa rin ba ang panghuhuli ng mga immortal at sinagot ni Makina na natapos na ang panghuhuli ng mga immortal ilang dekada na ang nakaraan. Sinimulan ni Marcus ang mga panghuhuli upang tiyakin ang kanyang posisyon sa tuktok at ngayong hawak na niya ang kapangyarihan. Wala na siyang dahilan para ipagpatuloy ito at bumaba na rin ang galit ng mga tao sa mga immortal sa paglipas ng mga taon, kaya hindi na gaanong mapanganib na makita sa labas. Matapos mawala ang mga kasama ni Makina ay pumunta siya sa kanilang apartment upang tingnan sila at magulo ang lugar, kaya't inakala niyang may nangyaring labanan at ang tanging bakas na nakita niya ay isang sulat na may nakasulat na Immortal Furnace. Habang binabasa ni Vel ang mensahe at inabot niya ang kanyang tasa ng tsaa, ngunit isang matinding sakit ang naramdaman niya kaya't napatigil siya at natapon ang tsaa, mukhang hindi pa siya ganap na gumagaling mula sa mga natamo na sugat kahapon. Hindi lang ang kakayahan niyang mag-recover ang humihina dahil ang lahat ng aspeto niya ay mas mahina na kaysa dati, pati ang spell na ginamit niya noong una silang magkita ay dapat mas malakas ang epekto kung nasa buong lakas si Vel. Ibinibigay ni Makina ang paliwanag na ito dahil sa pagkawala ng pananampalatayang nagbibigay lakas kay Velto noong kasagsagan ng kanyang kapangyarihan. Sa kasalukuyan si Vel ay binabanggit na lamang sa mga libro ng kasaysayan at wala ng pagkilala at dahil dito, hindi kailanman muling babalik ang kanyang buong kapangyarihan, ngunit iniisip ni Vel na madali lang itong masolusyonan at kailangan lang niyang muli ipaalam sa lahat ang kanyang presensya. Sinabi niya kay Makina na gusto niyang lumabas at tuklasin ang paligid, dahil masama ang maglagi na lamang buong araw at nagmungkahi si Makina na pumunta sila sa lungsod para mamili. Ang unang bagay na dapat nilang gawin ay kumuha ng magagandang kasuotan para kay Vel. Pumunta sila sa isang tindahan at tinanong niya si Vel na tumayo sa platform upang makuha ng Makina ang 3D scan ng kanyang katawan. Humingi ng paumanhin si Makina dahil limitado lamang ang kanilang budget kaya't napilitan silang mamili ng mura. Sinabi ni Vel kay Makina na ayos lang sa kanya dahil magmumukha siyang maganda sa kahit anong kasuotan.
Matapos makuha ang mga sukat ay tinanong ni Makina si Vel kung may gusto ba siyang estilo, pero wala siyang alam tungkol sa uso sa kasalukuyang panahon kaya ipinapaubaya niya kay Makina ang pagpili. Nagdesisyon siya na tanungin si Elate para pumili ng pinakapraktikal na kasuotan para kay Vel. Isinasaalang-alang ang kanilang budget at gamit at matapos ang ilang pagproseso, napili ni Elate ang isang tracksuit at iniisip ni Makina na hindi magandang ideya ang tracksuit, pero nang makita ito ni Vel ay agad niya itong nagustuhan. Mas naintriga pa siya sa disenyo sa likod, kaya't ipinaliwanag ni Makina na ito ay isang sinaunang wika na ginamit ng mga taong nanirahan noon sa lugar na iyon, at ang mga simbolo sa jacket ay nangangahulugang Demon Lord at dahil mukhang gusto ito ni Vel, kinuha ni Makina ang tracksuit para sa kanya at lumabas na sila ng tindahan. Ngunit bago sila umalis ay pinapaalala ni Vel na hindi pa sila nagbabayad at ipinaliwanag ni Makina na lahat ng transaksyon ay automatiko na ngayon. Pagkatapos ay kumain sila sa isang fast food na kainan at habang magkasama silang kumakain, tinanong ni Vel si Makina kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng pamilya na nakakabit sa katawan. Maliban sa pagtataksil ni Marcus, ang pamilya ay walang duda na isang makabagong teknolohiya kaya't interesado si Vel tungkol dito at ipinaliwanag ni Makina na ito ay talagang maginhawa dahil hindi lang nagpapadali ito sa paggamit ng mahika, kundi nagagamit din ito para magtipon ng impormasyon na mamili o makipag-ugnayan. Bago naging uso ang pamilya, ang mga tao ay may mga smartphone para gawin ang mga bagay na ito ngunit nakakaabala ang palaging pagkakahawak dito. Hiniling ni Velto na makita ang pamilya kaya't pinahihit niya si Makina at sinimulang hawakan ito at nabigla si Makina sa una pero sa totoo lang ay talagang nasisiyahan siya sa ginagawa ni Vel, hanggang sa nagbigay ng babala ang pamilya niya na tumaas ang kanyang tibok ng puso. Matapos inspeksyonin ito ay tinanong ni Vel kung hindi ba nakakairita na ang pamilya ay nakakabit sa batok niya. Bagamat nakakapagtaka sa simula at nasanay na rin si Makina nang magkaroon siya ng pamilya at lalo na noong naging ilegal na ang pag-stream ng mga patalastas sa isip ng mga tao. Mahirap mamuhay ng walang pamilya sa pang-araw-araw pero hindi ibig sabihin na nagiging mas maganda ang buhay kapag mayroon ka nito na tulad ng kasalukuyang kalagayan ni Makina. Habang pauwi sila ay biglang nagdeklara si Vel na maghahanap siya ng trabaho. Nabigla si Makina at sinabing hindi na niya kailangang gawin ang ganitong kababawang bagay. Bagamat hindi ideal ang kasalukuyang pamumuhay ni Makina at sinigurado niya kay Vel na bibigyan niya ito ng mas magandang buhay, sabi niya kukuha na lang siya ng mas maraming oras sa trabaho o magdadagdag pa ng 2 o 3 trabaho. Pero pinigilan siya ni Vel at sinabing nagbago na ang mga panahon at hindi na siya ang makapangyarihang Diyos na dati, kaya kailangan niyang mag-adapt sa kasalukuyang kalagayan at higit sa lahat, hindi niya kayang basta na lang umupo at wala siyang gawin habang si Makina ang nagpo-provide ng pagkain, damit at tirahan para sa kanya. Dahil wala na siyang tungkulin bilang hari ay kailangan niyang magtrabaho subalit hindi ibig sabihin na sumuko na siya sa pangarap niyang sakupin ang mundo. Tinanong niya si Makina kung handa pa rin ba siyang maglingkod sa kanya at nag-promise si Makina na sasamahan siya habang buhay. Kinagabihan ay handa na si Vel na lumabas para maghanap ng trabaho. Ngunit ayaw siyang payagan ni Makina na umalis mag-isa dahil nag-aalala siya para dito at sinabi ni Vel na hindi siya maaaring sumama dahil mayroon siyang sariling trabaho na kailangang alalahanin, ngunit iginiit niya na maaari siyang magpaalam sa trabaho para sumama. Tumanggi si Vel at pinapaalala kay Makina na kung sakaling hindi siya makahanap ng trabaho ay kakailanganin niyang umasa sa kita ni Makina, kaya hindi siya pwedeng basta na lang mag-absent at pumayag si Makina na hayaan siyang umalis mag-isa. Pero para sa kaligtasan ay binigyan niya si Vel ng isang device na may kaunting pera para sa mga emergency. May tracker din ito kaya't kung may mangyari ay magagamit ito ni Vel para tawagan siya at agad siyang pupunta sa kinaroroonan ni Vel. Napagtanto niya na sobrang nag-aalala si Makina para sa kanya ngunit ang lawak ng kanyang paghahanda ay nagpaparamdam kay Vel na parang bata pa rin siya. Kahit na sinabi niyang gusto niyang pumunta mag-isa ay wala siyang ideya kung anong klaseng mga trabaho ang available o kung paano ito makukuha. Nagsisimula na rin siyang magutom kaya't hindi na siya maaaring maging mapili kung ayaw niyang magmukhang pulubi sa kalsada. Tumayo si Vel at sumigaw na wala siyang pera at naghahanap siya ng trabaho. Habang sumisigaw siya ay may isang lalaki ang lumapit sa kanya at sinabihan siyang tumigil. Binanggit ng lalaki na kung gusto ni Vel ng trabaho ay dapat siyang pumunta sa commercial guild gamit ang kanyang citizen ID, pero wala pang naririnig si Vel tungkol sa citizen ID kaya tinakala ng lalaki na siya ay isang immigrant dahil halatang wala siyang alam tungkol sa lungsod.
Ipinaalam ng lalaki na ito ang teritoryo niya kaya't hindi pwedeng basta-basta mag-ingay siya dito. Hindi naisip ni Vel na nasa teritoryo siya ng ibang tao kaya humingi siya ng paumanhin at balak nang umalis kaso bago siya makaalis, iniabot ng lalaki sa kanya ang isang application form at sinabing dalhin niya ito sa commercial guild para makapag-apply ng trabaho doon. Hindi nito masiguro na makakakuha siya ng trabaho pero mas mabuti na ito kaysa wala at binalaan din siya ng lalaki na huwag makipag-ugnayan sa mga kumpanyang nasa ilalim ng IHMI company, lalo na sa mga construction-related at dahil sobrang mapagsamantala ang mga ito at hindi sinusunod ang mga safety regulations. Tinanggap ni Vel ang payo ng lalaki at nagpasalamat sa tulong at pumunta siya sa commercial guild para maghanap ng trabaho. Pero pagdating doon ay hindi masyadong interesado ang interviewer na kuhanin siya at sa application niya, isinulat ni Vel na isa sa kanyang mga espesyal na kakayahan ay ang malawakang magic na pangwasak pati na ang paggawa ng dungeon, at karanasan sa pamumuno sa isang bansa 500 taon na ang nakakaraan. Kalma lang na inilapag ng interviewer ang application form at sinabing walang posisyon na available para sa kanya. Bukod pa rito dahil wala siyang pamilya ay hindi siya eligible na matanggap at pagbalik ni Vel sa bahay ay labis siyang nadismaya dahil hindi siya nakahanap ng trabaho. Humiga siya sa kandangan ni Makina at tinanong kung talaga bang wala na siyang kakayahang gawin ang kahit ano sa mundong ito. Sinigurado ni Maka kay Vel na mas mataas pa rin ang kakayahan niya kumpara sa lahat ng tao kaya sinabi niya na hayaan na lang siya ang magtrabaho mula ngayon. Ngunit tumanggi si Vel na magpahinga lamang kaya tinanong niya si Makina kung may kilala ba siyang pwedeng hingan ng tulong. Nang maisip ito ni Makina ay meron siyang tao na pwedeng tawagan at nagulat si Vel na may kaibigan pala si Makina sa panahon ngayon. Kaso ipinaliwanag ni Makina na hindi niya eksaktong matatawag na kaibigan ang tao na kahit paminsan-minsan ay namimili, kumakain, naglalaro at natutulog sila sa bahay ng isa't isa pero hanggang doon lang. Nagtaka si Vel dahil para sa kanya, tunog kaibigan na ito pero tumanggi pa rin si Makina na aminin at pagkalipas ng ilang sandali, nagkita sila ng kaibigan ni Makina sa isang malapit na cafe at napag-alaman ni Vel na ito pala ang hacker na nakilala niya kahapon, ipinakilala ng babae ang sarili niya ng maayos at sinabing ang pangalan niya ay Takahashi. Kahit na nabanggit ni Makina na isang araw ay muling babangon ang dakilang Demon Lord na hindi niya inasahan na makikilala niya ito ng personal, sinimulan niyang masundot si Vel para tiyakin kung totoo siya at pinagsabihan siya ni Makina na huwag maging bastos, pero binanggit ni Vel na ayos lang dahil siya naman ang humihingi ng tulong dito. Tinanong ni Vel kung paano nagkakilala sina Takahashi at Makina at sinimulan ipaliwanag ni Takahashi na nakilala niya si Makina sa isang Duan site, pero nang makita niya ang ekspresyon ni Makina ay napagtanto niyang hindi niya dapat sabihin kay Vel ang tungkol sa search history ni Makina. Kaya sinabi na lang niya kay Vel na kalimutan na lang ito. Bigla namang napansin ni Vel ang pamilya na nakakabit sa batok ni Takahashi, iniabot niya ang pamilya nito upang inspeksyonin ito na nagpagulat kay Takahashi, kaso hinayaan niya si Vel na tapusin ang ginagawa at humingi ng paumanhin si Vel sa paggulat sa kanya pero napansin niyang iba ang pamilya ni Takahashi kumpara kay Makina, kaya't gusto niyang tingnan kung paano ito binuo at kung paano ito gumagana. Nabigla si Takahashi na kaya ni Vel gawin iyon sa simpleng paghawak lang at ipinaliwanag ni Makina na si Vel ay may kakayahang Sage Eye, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang agos ng mana upang maintindihan ang komposisyon ng anumang bagay na nahahawakan niya. May ideya si Vel kung paano gumagana ang isang pamilya pero marami pa ring bahagi na hindi niya lubos na masuri. Ngunit problema na iyon para sa ibang araw at dahil ang dahilan kung bakit sila narito ay upang humingi ng tulong kay Takahashi na ipakilala si Vel sa kahit anong klase ng trabaho. Tinanong ni Takahashi kung bakit hindi na lang pumunta si Vel sa commercial guild, pero sinabi ni Vel na sinubukan na niya iyon at tinanggihan siya dahil wala siyang pamilya at may mga vendetta laban sa kanya kaya't hindi siya pwedeng magpa-install ng pamilya. Umaasa silang may ideya si Takahashi. Napaisip si Takahashi saglit at nakita niya na si Vel ay mukhang batang 500 taong gulang na Demon Lord na may magandang boses, gwapong mukha at walang pamilya kaya't may isang malinaw na solusyon, magiging isang streamer si Vel to. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.